Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Good morning sa iyo Sir Ruel. Hindi ko pa nakuha kahapon kasi medyo sarado na po. Pagpunta ng asawa ko doon, sarado na po. Salamat Sir Ruel, baka ngayon kunin na niya ngayon po. Kasi medyo na sa oras mga kaibigan. Sir Ruel, baka kunin ang asawa ko ngayon. Yun lang po, itong pag-usapan natin mga kaibigan. Masaya po tayo ngayon kasi medyo may nampisa tayong mga golden boy, pero yung super sweeter natin isa lang po. Ganun talaga yun kasi ang mga manok ko dito mga kaibigan ay pinapagala ko na para madali lang mga itlog, kasi pag ilagay mo sa kulungan, isa-isa mo ganun. May iba, umihintong umiitlog, tapos pag ilagay mo pa sa incubator, hindi pa siguradong mapisa po, kaya pinagala ko na lang sila mga kaibigan. Mayroon pang 3 golden boy dyan na naglimlim pa. Hintayin na lang natin po. Ganun talaga sa atin naman dito hindi naman ito maramihan po. Kung may mga sobra lang, yun lang matira sa atin. Ito pag-usapan natin mga kaibigan. Gusto ko sana i-vlog to, pero ayoko na po kasi ilang bisis ko na ito binablog mga kaibigan. Hindi naman natin masisi itong mga nanonood sa atin na ang tanong niya po ay paano daw pa ganahin kumakain yung mga manok po. Nako, ilang bisis ko na yan binablog mga kaibigan. Pero sa atin naman mayroon namang mga late na panood ng ating mga video po, talagang sabihin pa rin natin mga kaibigan. Ito kasi para magana kumain yung mga manok natin mga kaibigan. Diba siyempre may takalan tayo kasi ang naman talaga sa mga manok mga kaibigan ay 40 to 45 grams. May ka talaga natakalan mga kaibigan. Isukat mo lang yung isang kutsara kalahati po. Tapos ka talaga ng takalan mga kaibigan. Yung bang pagsukat sa kanilang maubos lang talaga. Yun talaga pero sa akin mga kaibigan ay lang po, 35 grams lang talaga para medyo maubos talaga. Time na kumakain na sila or kainan na nila, talaga maubos sila mga kaibigan kasi parang kulang parang bitin ng kunti mga kaibigan. Mas maganda talaga yung mga manok natin ay bitin natin ng kunti po para medyo talaga ubusin nila mga kaibigan kasi bitin sila Pero pag mo talaga ng 40-45 grams, ngayon maubos yan. Sunod na araw, hindi na naman. May matira na naman, di ba? Pero pag ibitin mo ng kunti mga kaibigan, bigyan mo lang ng 35 grams, talagang medyo lumubo talaga yung manok natin. Kasi ang dahilan po na medyo mamamayat yung manok natin, yung nasobrahan sa kain mga kaibigan, kaya magtira sila po, tinitirhan nila yung kainan nila, kaya yun ang doon mga kaibigan, yun ang dahilan po. Kaya sa akin mga kaibigan, ang ibigay ko lang talaga 35 grams, kasi di naman yan mga kaibigan na patabain natin, damihan natin. Ang manok naman mga kaibigan, yun eksakto lang talaga. Ang maubos talaga sa manok mga kaibigan, lalo na pag depende sa laki, pero pag lalo na nagtimbang lang yung manok mo ng mga 1.9, 2, talagang lang yan mga kaibigan. Talagang 35 grams lang talaga, 35 to 40 grams. Pero sa akin mga kaibigan ay 35 grams lang talaga kasi alam nyo na, ang tagal na natin dyan mga kaibigan Bata pa tayo mga kaibigan habang nanonood tayo kumakain yung manok natin, alam talaga natin yung parang timi-timi lang mga kaibigan, yung bang unti-unti nilang ubusin ako. Pero pag binigyan mo lang niya ng kunti mga kaibigan, talagang parang makinilya po. Pero pag sanayin mong medyo maramihan yung ibigay mo, nako, ang manok mo mga kaibigan mawala ng gana po. Ganoon naman talaga po. Kaya sa atin mga kaibigan, hindi ko na kinakantin, parang chicken talk lang tayo dito po. Nagpasalamat tayo na medyo napisa, na medyo masaya tayo mga kaibigan, kahit kunti lang yun, mga 6 lang siguro. Pero may 3 pang golden boy dyan mga kaibigan na siguro sa mga 15 year or 16. Hintayin na lang natin mga kaibigan kasi medyo may mga nakumukuha sa atin ng Paris po. May isa naghulog sa atin kahapon. Medyo hindi ko nakuha mga kaibigan kasi late na po. Nasaraduhan na yung misis ko. Salamat si Ruben. Shoutout sa iyo po. Ito naman dati mga kaibigan, itong magmamanok tayo po dati po, nandun pa ako sa kabilang lungsod po, Baclayon ang pangalan mga kaibigan. Talagang
Mindanao pa ako mga kaibigan. May mga magasin ako dati sa Mindanao. Dinala ka hanggang dito po. Sa Panglao. May nakuha pa ako libro kay Sir Biboy mga kaibigan. Yung pagkuha ko ng super sweater po. Ito po. Dito ko nakita yung paano siya mag-inbreeding po. Hanggang kailan naabot. Hanggang 7-8 lang po si Sir Biboy mga kaibigan. Para sa kanya po, yung 7-8 ay puro na mga kaibigan. Kasi mag-brother sister pa siya po. Sa akin, di na po. Balik na lang natin sa lulo mga kaibigan. O sa mga pinsan niya ng pinsang buo po. Ito, marami din kayong matutunan dito mga kaibigan. Po Sir Biboy, ito ay 500 lang bili ko dito. Dito ko rin nakita yung yung about sa istisyo ng manok mga kaibigan. Kasi dati talaga mga kaibigan, mahilig talaga ako mag-collect ng mga magasin po. Katulad dito. Ito mga kaibigan, ano ba ito mga 85 to or 90s. At 2005 pala mga kaibigan. Ito po, dito ko rin nalaman mga kaibigan, dito. Kay Ding Fair po, dito ko nalaman yung 5K galing din sa puso mga kaibigan. Pati yung Golden Boy po. Extraordinary breeder. Dito kay Ding mga kaibigan Ito yung mga Golden Boy niya. Saka 5K po. Dati pa to mga kaibigan Year 2005 pa to. Medyo bata-bata pa si Ding po. Kasi dati mga kaibigan, mahilig talaga ako mag-collect ng mga magasin po. Sa may pira, talaga makabili tayo mga kaibigan. Ito po mga kaibigan Carol si Chris Smith mga kaibigan. Dito rin natin nalaman about sa mga kaibigan, itong mga yung mga puso mga kaibigan. History ng puso, kaya mahilig tayo magbasa about sa mayroon pa dito idol natin po, Sir Patrick. Kasi dito mga kaibigan, palagi ako nanonood dito every Sunday dati. Mga 12 o'clock ata yun, bago tayo pumunta tayo sa eskwelahan natin po. Manood tayo kay Sir Patrick dati sa Gupaan po every Sunday. Mayroon pa dito medyo matagal-tagal na ito mga kaibigan, sa Nilagon po. Bibutoy. Ito mga koleksyon ko mga kaibigan, mga dati pa to. Mayroon pa nga dito mga kaibigan yung yung mga sakit batay sa kulay ng ipot mga kaibigan. Ito ito yung mga immunization po. May conditioning para tayo kay mga kaibigan kay Sir Patrick Antonio po. 21 days conditioning. Mayroon din dito mga kaibigan. At saka dati may koleksyon din ako ng mga yung mga mga kaibigan, yung kasi dati sa Thunderbird po may mga may mga poster ng manok mga kaibigan. Example, Claret. May mga inilagay pa doon kung ang mga fighting style nila. Ang dami ko dyan mga kaibigan, kumplito po, white kilso, lahat. Pag ko dito, pag lipat ko dito sa Panglao, medyo naiwan ko doon mga kaibigan, nakalaminit pa ngayon Kasi dito mga kaibigan, sa mga magasin po, dito tayo natuto po. Natuto tayong about sa inbreeding, about land breeding, kung ano yun. Kaya kung medyo, kahit ngayon mga kaibigan, kung may mga magasin po, kung may pambili kayo, saka yun ang basahin nyo mga kaibigan para kung gusto nyo matuto po about sa breeding, about sa conditioning, mayroon naman yan mga kaibigan. Kaya yun na po, kasi ito magmamanok tayo mga kaibigan sa ating sa ating stock knowledge tawag yun yung kahit sa mga magasin ka lang nakakita mga kaibigan. Yung kay Sir Jap Gagalak, napaka-importante po yun mga kaibigan, pero di na tayo abot doon sa pinakamalalim po. Kasi sa atin lang, alam lang natin yung about sa inbreeding. Baka may manok tayo magustuhan mga kaibigan, medyo may edad na, gusto mong ibalik sa kanyang mga kaibigan, purity po bilang bloodline ng isang manok mga kaibigan, ay marunong tayo kung paano natin gawin po. Kaya napaka-importante po yun mga kaibigan, kasi ito magmamanok tayo, makabili tayo ng medyo mahal na manok para hindi tayo palaging bumibili
ay papuro din natin mga kaibigan, katulad ng dito sa atin, yung mga street na Golden Boy. Madali lang ngayon na tayo mga kaibigan, madali lang kasi madali lang tayo makakuha po through social media mga kaibigan. Napakadali lang po kasi may mga shipper naman at saka mga kaibigan, hindi na problema kasi yung mga broadcast mga kaibigan, makapili ka naman mga kaibigan na medyo mura lang. Doon ka talaga makapili sa mga breeder vlogger tulad ko na medyo magbigay lang ng mga kaibigan, napakamura lang talaga po. Pero may nagtanong sa ating about sa Golden Boy, yung babae daw, wala na po. Sara na mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating may share sa araw na to. Kasi naman tayo mga kaibigan, nagpahulugan tayo pero talagang kunting-kunti lang mga kaibigan. Kasi alam mo na, ito mag-breed ka example, Golden Boy. Di naman yan, pag pisa dyan, yun ang ibigay mo. Magpili ka pa dyan, kaya medyo damihan mo talaga ng konti. Kaya yung may mga sobra lang, yun ang ibigay natin diretso mga kaibigan, na bayaran na kagad. Kasi yung pahulugan mga kaibigan, may mag-abil sa iyo, talagang makakuha talaga kasi mag-monthly yun. Ang iba, i-weekly nila para makakuha lang talaga ng legit na bloodline. Ako nga mga kaibigan, talaga nag-ipon tayo dyan. Kumukuha talaga tayo sa medyo big time na breeder para makabahagi din tayo sa ating mga medyo magilid-gilid lang katulad natin na og sa Bisaya pa mga kaibigan, yung mga inato lang ba, gilid-gilid boys ba, yun lang talaga mga kaibigan. At saka hindi kayo problema, tayo naman talaga ay yan lang pinahawakan natin mga kaibigan, yung honesty po, yun lang talaga mga kaibigan. Dito lang tayo, ito lang ating may share sa araw na to. Ay talagang yun lang talaga mga kaibigan kasi ang tanong natin mga kaibigan, paano daw pagganahin, kumakain yung manok. Nako, ilang bisis ko na yan kinakantin mga kaibigan, paano pagganahin, paano pabultuhin, paano palabasin ang lumalagatik na palo. Nako, kaya yun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.